Isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 o ATI-RTC2 katuwang ang DA National Organic Agriculture Program, ang OA Level Up Capability Building for Local Government Units on Organic Agriculture sa ATI-RTC2 San Mateo, Isabela na dinaluhan ng 20 agricultural extension workers mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa rehiyon noong Marso 23 hanggang 27 taong kasalukuyan. Layunin ng nasabing pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga agricultural extension workers sa implementasyon ng kababaihan at kabataan para sa kalusugan, kalikasan at kabuhayan o 5Ks program na nakatuon sa pagpapalaganap ng organic agriculture bilang mahalagang estratehiya para sa sustainableng produksyon ng pagkain at pangangalaga sa kalikasan. Sa loob ng 5 araw, tinalakay ng mga eksperto mula sa DA National Organic Agriculture Program, Agricultural Training Institute at Department of Agriculture Regional Field Office 2 ang mahahalagang polisiya, teknolohiya at praktikal na aplikasyon ng organic agriculture kabilang ang Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2021. Naging sentro rin ng pagsasanay ang mga hands-on na aktibidad gaya ng paggawa ng organic concoction, pagsusuri sa viability ng communal organic gardens at pagbuo ng simpleng financial statements para sa farm enterprises. Bahagi rin ng programa ang field exposure sa mga modelong organic farm sa Isabela kung saan nasaksihan ng mga kalahok ang aktwal na aplikasyon ng mga teknolohiyang pang-organiko at mga best practices ng mga ito sa produksyon. Inaasahan naman na magsisilbing tulay ang OA Level Up Training upang mapalakas ang kakayahan ng mga agricultural extension workers bilang mga pangunahing katuwang ng mga magsasaka sa pagsusulong ng organic agriculture. Sa pamamagitan ng kaalaman, kasanayan at pinalakas na advokasya, unti-unting hinuhubog ang mas matatag at sustainableng agrikultura sa rehiyon. Para sa Balitang ATI 2, ako si Reggie Murao Kulang, Balitang Agri. Handang-handa na ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 para sa mga training at iba pang agri-fishery extension activities sa Region 2 sa pamamagitan ng ginanap na monthly staff meeting nitong April 6, 2026 sa San Mateo, Isabela. Pinangunahan ni Center Director Dr. Clarice Marayag Alaska ang naturang meeting upang pag-usapan ang mga gaganaping aktibidad ngayong buwan. Sa kanyang mensahe, ibinahagi niya ang ilang direktiba mula sa ATI Central Office upang maging gabay ng mga manggagawa ng center sa kanilang mga trabaho. Pinasalamatan din nito ang mga kawani dahil sa matagumpay na pagtatapos ng first quarter activities ng taong kasalukuyan. Sa meeting na ito inilatag ang mga magaganap na aktibidad ngayong buwan ng Abril at sa mga susunod pang mga buwan. Nagkaroon din ng muling pagbisita sa kasalukuyang financial status ng ahensya. Naibahagi rin ang mga bagong guidelines para sa internship programs at scholarship grants. Tinalakay din sa nasabing meeting ang realignment ng ilang aktibidad para sa mas matagumpay na pagsasagawa ng IBAEC o ang Expanded Basic Agricultural Extension Course na inasahang makakapagsanay ng nasa 200 na agricultural extension workers or AEWs sa rehiyon. Ngayong Abril, ginugunita rin ang Filipino Food Month at High Value Crops Week. Ngayon ay puspusan na ang paghahanda ng ATI-RTC2 sa mga gaganaping online at centered ways activities para sa mga nasabing mga programa. Maliban dito, tuloy-tuloy ang mga trainings at AFE activities para sa mga magsasaka at AEWs sa riyon. Para sa Balitang ATI 2, ako si JR Batad, Balitang Agri. Pinahusay ang kaalaman at kasanayan ng mga meat inspector mula sa iba't ibang local government units sa Region 2 sa isinagawang 3 araw na pagsasanay sa good hygienic slaughtering practices. Ito ay isinagawa
Ito ay isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, katuwang ang National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 2 mula March 25 hanggang 27, 2026 sa ATI RTC 2 Malasi, San Mateo, Isabela. Layunin ng pagsasanay na mapalakas ang kakayahan ng mga kalahok sa pagpapatupad ng wastong hygienic slaughtering procedures, pamantayan sa sanitasyon at pagsunod sa umiiral na regulasyon sa mga locally registered meat establishments bilang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng karne at maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Sa gitna ng tumataas na pangangailangan para sa ligtas at dekalidad ng karne sa bansa, tinalakay sa pagsasanay ang mahalagang issue tulad ng hindi pare-parehong pagsunod sa tamang proseso ng pagkatay, kakulangan sa aplikasyon ng mga natutunan sa araw-araw na operasyon at mga sanitation gaps at biosecurity systems. Binigyang halaga rin ang pagpapatibay ng meat inspection services at mahigpit na pagpapatupad ng national standards sa kaligtasan ng karne sa ilalim ng pangangasiwa ng NMIS. Bilang bahagi ng pagpapalalim ng kaalaman, nagsagawa ang mga kalahok ng knowledge sharing activity sa Santiago City Slaughterhouse kung saan kanilang nasaksihan ang aktual na operasyon ng isang compliant na pasilidad. Dito natutunan nila ang wastong daloy ng mga gawain, mga protocol sa kalinisan at pamamahala ng pasilidad na maaaring i-apply sa kanilang lokalidad. Sa kabuuan, napalawak ng pagsasanay ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa wastong pag-inspeksyon ng karne at hygienic slaughtering practices. Sa klaw ng mga paksa ang meat inspection system, tungkulin ng mga meat inspector at handlers, animal welfare, ante at post-mortem inspection, tamang paghawak at transportasyon ng karne at kahalagahan ng laboratory testing at traceability. Inaasahan na sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaigting ng kapasidad ng mga meat inspector at pagpapatupad ng pamantayan, masisiguro ang kaligtasan, kalidad at pagiging angkop sa konsumo ng karne sa rehiyon habang pinatitibay ang isang maaasahan at responsableng meat inspection system sa mga lokal na pamahalaan. Para sa Balitang ATI 2, ako si Jolina Sanchez, Balitang Agri. Tara na, ating ipagdiwang ang pagkain Pilipino. Ipamana natin ito sa susunod na henerasyon. Panatilihin natin ang ating mga tradisyon habang tayo ay naglalakbay patungo sa isang bukas na may mas masaganang bagong Pilipinas. Let us reaffirm our commitment, not only as prime movers ensuring food security, but also stewards of Filipino gastronomy. Let us treat this month as a time to rediscover our unique flavors and reflect on the rich culinary roots that truly define what is Filipino. Let's share the stories behind every dish and pass them on to future generations. Sa bawat paglalakbay natin sa mga rehiyon ng Pilipinas, natutuklasan po natin ang tiyaga at husay ng Pinoy sa pagluluto. Naniniwala po ako sa kasabihan na ang pagkain ay ang pinakamabilis na paraan upang pahalagahan ang ating kultura.
Sa buwan na ito, huwag din po natin kalimutan na sa bawat na masarap na putahe ay may mga kamay na nagtsatsaga upang tayo ay may maihain sa ating mga mesa. Sila ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda, ang ating manggagawa sa industriya ng pagkain. What a joy it is to be here today as we open one of the exciting highlights of this year's Filipino Food Month celebration. Ito ang Sarap Philippine Food Festival. More than the feast of flavors, this event is a celebration of our roots, our culinary heritage, tells the story of who we are as a people. With every recipe passed down, every dish prepared with care, and every bite we share, our history, culture, and identity come alive. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang masaya at mapagpalang araw mga ka-ATI. Kayo po ay nakikinig sa programang Ugnayang ATI. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, ang Capacity Builder, Knowledge Bank at Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Ako po, si J.R. Batad. At ako naman po si Jolina Sanchez, na handang magatid ng makabuluhang talakayan at inspirasyon, lalo na ngayong ipinagdiriwang po natin ang Filipino Food Month na may temang Connected by Taste, the Filipino Food in the Flavors of ASEAN. Kung saan bibigyan pansin po natin ano ang yaman ng ating pagkaing Pilipino mula sa bukid hanggang sa pagkainan, mula sa lokal na sangkap hanggang sa pandaigdigang impluensya. Kasabay nito ay atin rin pong ipinagdiriwang ang High Value Crops Week na nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga high value crops sa pagpapalakas ng produksyon, kita at kabuhayan ng ating mga magsasaka. Shout out din po sa ating mga solid na magsasaka, extension workers, kababaihan at kabataan sa agrikultura at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Salamat po sa inyong walang sawang suporta. Sana tuloy-tuloy ang blessings at maging bongga ang ani ninyo this season. At binabati na rin po natin ang ating
mga katuwang na ahensya mula dyan po sa may Department of Agriculture Regional Field Office number 2 na pinamumunahan po ng ating babaeng leader dito po sa Region 2, ang ating Regional Executive Director, Dr. Rosemary G. Aquino. Binabati rin po natin ang lahat ng mga partners po natin mula sa SUCs, Provincial, Municipal at City Agriculture Offices, NGOs at iba pang agencies. Salamat po sa ating teamwork. At pinasasalamatan din po natin at pagpupugay din po sa lahat ng mga learning site for agriculture cooperators natin, mga magsasaka siyentista, practitioners at local farmer technicians. Kayo ang tunay na bayani ng ating bansa. At syempre binabati rin po natin ang ating mga kasamahan dito sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 na pinapangunahan po ng ating full-fledged Center Director, Dr. Clarice Maraya Galasca, at binabati rin po natin ang lahat ng staff at utilities po ng ating ahensya. Yes! At tayo po ay napapanood at sa pamamagitan po ng ATR Region 2 Facebook page at kasabay ding napapakinggan sa ating mga partner radio stations tulad ng DZDA Radyo Pangkaunlaran, DWQP Love Korean Radio, DZTS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana at DWRL Lalo 95.1 FM. At kasama na rin po natin sa pagpapalaganap ng mga impormasyon para sa mga magsasaka sa liblib na lugar ang DWCJ 98.1 FM Radyo Bayanihan ng NIA Region 2. At para naman po sa mga nais manatiling updated sa mga programa at aktibidad ng Agricultural Training Institute, maaari po ninyong i-follow at i-like ang aming social media pages para sa pinakabagong balita at impormasyon. Hanapin lamang po kami sa Facebook ang ATI Region 2 o ATI Region Cagayan Valley. Sa Instagram at X ay ATI RTC2 at sa TikTok naman po ATI RTC2 at sa YouTube ay Agricultural Training Institute Cagayan Valley. Mayroon din po kaming official na website na maaari po ninyong bisitahin para po sa mga kompletong detalye tungkol sa aming mga programa at serbisyo. At ngayong araw po, makakasama po natin si Mr. Aldrin Abarca, ang Information Officer 2 ng ATI upang pag-usapan naman po ang mga naging pangunahing programa at aktibidad na matagumpay po na naisa katuparan sa first quarter ngayong taon. At syempre sa pangalawang parte ng ating programa ay makakasama naman din po natin si Ms. Noemi O. Valdez, ang Training Specialist 2 at Focal Person ng High Value Crops Development Program at NUPAP Program dito sa ATI Region 2 upang pag-usapan ng mga training and program and activities ng HVCBP and ng NUPAP ngayong 2026 at maging na rin ang pagdiriwang po natin ng HVCBP Week ngayong taon. Kaya naman mga ka-ATI, huwag kayong aalis at manatiling nakatutok dito sa Ugnayang ATI. Sa mga nais pong matuto ng libre sa iba't ibang teknolohiya sa agrikultura, maaari kayong mag-log on at mag-enroll sa aming e-learning portal www.elearn.extension.gov.ph. Marami po tayong online courses na pwedeng pagpilian. Muli, libre po ito. Wala itong bayad. At hindi lang yan. Kapag natapos mo ang bawat kurso, ay magkakaroon ka ng e-certificate. Kailangan lamang tapusin ang buong kurso upang makakuha nito. Dito sa e-learning portal ay maaari kayong mag-aral in any place at your own pace. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa ATI Region 2 Facebook page o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Natin ang palasang Pilipino, walang kasing sarap.
At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At ngayong araw na to ay bago po natin simulan ang ating programa ay tatlo nga po ang magiging guest natin sa ating programa ngayong araw na to, which is si Ma'am Mayflower Macmac, si Sir Aldrin Abarca at syempre si Miss Noemi O. Valdez. Pero syempre, unahin muna natin si Sir Aldrin Abarca, ang ating Information Officer 2, upang pag-usapan muna ang mga naging accomplishment po natin para sa unang quarter ng taong 2026 dito sa ATI Region 2. Ayan, so magandang araw Mr. Aldrin. Kumusta po kayo at welcome po muli dito sa ating programang Ugnayang ATI. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga taga-pakinig at nanonood ngayon sa atin sa ating Facebook. Okay. So, Okay sir, So magandang araw po sa inyo. So maaari po ba ninyong ibahagi ang pangkalatang accomplishment po ng ating center ngayong unang quarter po ng 2026? Sa unang quarter ngayong 2026, matagumpay na naitupad ng ATI RTC2 ang iba't ibang programa at aktibidad sa ilalim ng ating mga banner programs. Kabilang sa mga ito, ang mga naitalang accomplishment ay meron tayong 10 training sa rice. Sa CFIDP naman, meron tayong 8. Sa livestock, 3. Sa high value crops, meron din tayong 3. Under the corn program, meron tayong 1. Under the organic agriculture, meron tayong 2. Under the national urban and peri-urban, meron tayong 1. And sa ating regular programs ay meron tayong 5. Sa kabuuan po ay umabot tayo ng 1,200 na individual ang ating nasanay at nabigyan ng informasyon. Kasama rito ang ating mga agricultural extension workers, ang ating number 1 na client, ang ating mga farmers, ang mga kabataan, particularly sa ating sa SUC, ang ating mga estudyante, and other agri-enthusiasts. Dagdag pa rito, nakapagsagawa din ang ATI RTC2 ng 9 CPD accredited trainings para sa ating agriculturists. Sa aspeto naman ng information dissemination, nakapagtala tayo ng 1,910,719 accumulated page views po natin mula sa ating iba't ibang social media platforms kagaya ng Facebook, sa ating website, Instagram. And based po dito nagpapakita na patuloy na malawak ang ating naabot at ang impluwensya ng paghahatid ng kaalaman pang-agrikultura. okay, so talagang siksik at liglig at umaapaw yung ating mga naging accomplishments ngayong unang quarter ng 2026 at masaya kaming ibahagi na itong mga naging activities po ay talagang tulong-tulong ang mga staff ng ATI. So ano naman po yung Sir Aldrin, yung mga pangunahing programa po at aktibidad na matagumpay na naisagawa mula po noong Enero hanggang Marso? Mula Enero hanggang Marso, matagumpay na sa katuparan ng ATI RTC2 ang iba't ibang mahalagang programa at aktibidad. Kabilang dito ang pagsasanay na sinasagawa natin katuwang ang ating mga partner agencies kagaya ng Department of Agriculture, ang State University and Colleges. Kasama din po natin ang ating cooperators ng Learning Site for Agriculture, extension service providers, and of course ang ating mga local government units. Sinulong din natin ang ating mga local internship program sa larangan ng organic agriculture, sa corn, sa coconut, and pati na rin yung bago natin ngayon which is Maya na naglalayong higit na mahikayat at mapalawak ang partisipasyon ng ating mga kabataan sa sektor ng agrikultura. Isa sa tampok na kaganapan ngayong quarter na to ay ang pagdiriwang natin ng ika-39th anniversary natin dito sa ATI, kung saan kinilala natin at pinarangalan ang ating mga partner at stakeholders na naging kasama natin upang sa ganun ay may bahagi natin ang makabago, angkop at napapanahong teknolohiya sa ating mga magsasaka at sa ating mga agricultural extension workers. Okay sir, so paano naman po ninyo tinitiyak na naiaabot po natin yung mga serbisyong ito
sa mga mas maraming magsasaka, lalo na po sa mga malalayong lugar. Tinitiyak ng ATI-RTC to na naipaparating ang mga serbisyo at programa natin, lalo sa ating mga magsasaka, kabilang sa mga malalayong lugar sa pamamagitan ng iba't ibang estratehiya. Una, patuloy nating pinapalakas ang kapasidad ng AEWs na siyang katuwang natin na nagsisilbing pangunahing tagapaghatid ng teknolohiya at impormasyon sa kanilang komunidad. Pangalawa, katuwang din natin ang ating mga learning site cooperators na nagsisilbing modelo at ginagamit natin yung kanilang farm as techno-demo na rin kung saan maaring matuto ang mga farmers natin ng mga angkop at makabagong teknolohiya na pwede nilang i-adapt, gayahin sa kanilang din mga farm. Ginagamit din natin yung AgriVan upang maghatid ng impormasyon, IEC materials at serbisyong konsultasyon sa mga komunidad, lalo na sa mga malalayong lugar, at tayo invited naman lalo na kung mayroon mga big events sa kanilang mga munisipyo. Pinapalawak din natin ang paggamit ng ating digital platforms kasama ang ating mga social media through webinars, and meron din tayong e-extension services upang mas marami pang benepisyo ang maabot natin. Kasama din dito ang ugnayang ATI natin na itong ginagawa natin ngayon na nagsisilbing plataforma para sa mas malawak na pagbabahagi ng impormasyon, teknolohiya at mga programa ng ATI sa pamamagitan ng media at online channels natin. Bilang patunay ang ating patuloy na pagsisikap, nagsagawa ang ATI-RTC2 ng mga pagsasanay this March sa ating mga coastal areas, particularly sa Dibilacan, Makunakun, and Dinapige. Kasama natin dito ang Fertilizer and Pesticide Authority and Philippine Coconut Authority. Yeah. And dahil sa mga hakbang na ito, patuloy nating natitiyak na ang serbisyo ng ating opisina, ang ATI-RTC2 ay naihahatid sa mas maraming magsasaka, anuman ang kanilang lokasyon. Okay. So, kahit na napakalayong lugar ay talagang gustong abutin ng ating serbisyo dito sa ATI para lahat po ay maka-avail, makatanggap, at syempre maramdaman yung serbisyo ng government po para sa Yung kanila. presensya natin sa kanila. Tama yon. Okay, so bilang panghuli, Sir Aldrin, maraming salamat po sa impormasyon, at naway yung second quarter natin ay mas maging mabunga rin kagaya ng first quarter. Baka meron po kayong gustong batiin po at pasalamatan sa ating programa. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na maibahagi ang ating accomplishment this first quarter, and asahan po ulit natin na ang layunin ng ATI-RTC2 na maghatid ng makabagong teknolohiya na naayon ang napapanahon ay patuloy po, at nandito lamang po bukas ang aming opisina para sa ating mga clients at mga stakeholders. Okay. Muli, maraming salamat. Alright, so maraming salamat po muli ang ating pong Information Officer 2, si Mr. Aldrin E. Abarca. Filipino cuisine is a taste of home and a celebration of our culture. Passed down through generations, these Filipino recipes are what bring our families together and keep our traditions alive. Let's celebrate the flavors that keep our families close. Happy Filipino Food Month! Alam mo ba? Extension services sa agrikultura at pangisdahan ang pangunahing daluyan ng kaalaman at teknolohiya para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Dito nagmumula ang lakas para sa mas mataas na ani, matatag na kabuhayan at masaganang kinabukasan. Ngayong Oktubre, ipagdiwang natin ang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sama-sama tayong kumilos para sa mas produktibo, sustainable at matibay na sektor ng agrikultura at pangisdaan.
One goal, one extension. Ang NAFAS Month ay pinangunahan ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong nakasama ko po si JR Bata. At ako naman po si Jolina At Sanchez. katulad po ng nasabi namin kanina ay makasama po natin ang pangatlong bisita po natin ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Miss Noemi O. Valdez, ang training specialist 2 at HBCDP focal person ng ATI Region 2. Yes, at siya rin po ang ating NUPA focal person dito sa ATI. So, magandang araw po Miss Noemi. Kumusta po kayo? Ayan, so magandang araw Miss Jelina and Mr. JR. Ayan, so magandang araw din po sa lahat po ng tagapakinig at nanonood po sa Ugnayang ATI. Okay, yes. So, we're glad na nandito ka na naman po. Blooming na blooming si ma'am. Yes, talaga. Kagaya ng kanyang earrings, blooming na blooming si Miss Noemi Valdez. Okay po ma'am, bilang focal person po ng High Value Crops Development Program ng ATI RTC2, maaari po ba ninyong ibahagi kung ano po ang HBCDP at ano ang layunin nito para sa ating mga magsasaka dito sa Region 2? Ayan, so ang ating High Value Crops Development Program ay isang pangunahing programa po ng Department of Agriculture kung saan ang programang ito ay nakabatay sa Republic Act 7900 o yung tinatawag nating High Value Crops Development Act na ang layunin ay mapataas ang kita ng ating mga magsasaka, food security, tiyakin ang sapat na supply ng ating mga gulay at prutas sa ating merkado. Ayan, tulungan ang mga magsasaka na makaahon sa kahirapan sa pamamagitan ng mas kumikitang agrikultura at palakasin ang produksyon ng ating mga produktong maaaring i-export sa ibang bansa. Okay. So, talaga naman, yung pong mga gulay, mga prutas, yung po, yung mga ina-export din po natin sa ibang bansa. At we're glad na talagang masaya-masaya tayo dahil marami na din po tayong mga na-export sa ibang bansa. So, ano naman po yung mga pangunahing pananim na kabilang po sa high value crops, Miss Noemi? Ayan, so ang mga pananim na kabilang dito sa ating high value crops ay mga fruits katulad ng mangga, pinya, saging, kape, kakao, durian. Nandyan din po yung ating lansones, rambutan, papaya, goyabano at citrus. Kabilang din dito ang ating mga gulay, both lowland and upland vegetables, yung mga pinakbet type, and of course yung ating chop suey type, nakabilang dun sa ating upland vegetables. Nandiyan rin po yung ating mga root crops, katulad ng ube at patatas na ito ngayon yung isa sa priority ng ating region. Ayan, so kabilang din dito ang mga spices, ornamentals, and of course yung ating mga cut flowers. Dami pala, Miss Noemi, yung natin. So, lahat ng mga nakikita mo sa palengke, HBCDP, yun kapag pumunta ka sa vegetable and fruit section. Okay. Ma'am, para po sa taong 2026 naman po, ano yung mga nakalatag na trainings at programs ng ATI RTC2 sa ilalim po ng HBCDP na maaaring abangan ng ating mga magsasaka? Although, medyo natapos na po yung first quarter. Yes. Ano pa yung mga susunod? Ayan, so this 2026, Sir JR, so meron tayong nakatarget na 4 refresher course at 3 training of trainers this year. So under sa ating refresher course, meron tayong basic training on field legumes production and certification. Ito ay conducted na noong February 18 to 20, 2026 at ginanap ito sa DACBRC. So partner natin ang DACBRC at BPI and SQCS Region 2 sa implementation ng training na ito. At dinalahon ito ng 30 farmers endorsed by DARFO2. So pangalawa po ay ang specialized training on integrated pest management for vegetable production na nakandak naman ito last March 18 to 20 sa ATI RTC2 Cabagan, Isabela.
Ang mga participants naman natin dito ay mga agriculture extension workers na naging participants natin last March 2025 sa training of trainers on good agricultural practices for vegetable production. So dito, partner naman natin ang RCPC or Regional Crop Protection Center and of course ang FPA or yung ating Fertilizer and Pesticide Authority. So pangatlo, ang training ng mushroom production na ikakandak natin sa August 18 to 20, 2026 at ang panghuli ay under sa ating refresher course ay ang training on fruit processing para naman po ito sa ating mga 4-H coordinators dito sa ating rehiyon na ikakandak ito sa August 25 to 27, 2026. Ayan, so under naman po sa ating training of trainers, meron po tayong ikakandak na training of trainers on vegetable production. Ayan, sorry, meron na tayong nakandak. Ano po kasi tapos na po ito. Ano po, yung training of trainers on vegetable production na dinaluhan po ng ating mga agriculture extension workers who are assisting our gulayan sa bayan beneficiaries. Ayan, so pangalawa ay ang training of trainers on mushroom production and processing na ikakandak naman po ito sa June 22 to 26 to 2026. Ano po? At pangatlo po ay ang training of trainers on good agricultural practices for citrus production naman na ikakandak ito sa July 20 to 24. Ayan. So yun po yung mga activities natin this year under the High Value Crops Development Program. Okay. So, talagang inaasahan ko ng ating mga farmers at syempre yung mga magugulay po natin, magpupuntas na itong mga trainings po natin. At kayo rin po ang focal person po, ma'am, ng NUPAP o yung nating National Urban and Peri-Urban Program. So, ano naman po yung mga nailatag po nating mga trainings under NUPAP po? Ayan, so sa NUPAP naman po, under NUPAP program po, meron tayong 4 na target this year. So meron tayong target na training on fundamentals of urban and peri-urban agriculture technologies na nakandak po last March. Ito ay conducted na rin po kasi nga sabi nyo kanina na natapos na tayo sa ating first quarter. So ito po ay nakandak last March 4 to 6 at Amarana 1, Ilagan City, Isabela. Pangalawang training na ikakandak po natin dito sa ating NUPAP ay ang training of trainers on smart greenhouse technology na ikakandak ngayong April 20 to 24 sa Kabagan, Isabela. Ito po ay dadaluhan po ng ating mga agricultural extension workers na nag-a-assist po sa ating NUPAP program. At ang panghuli po ay ang training on chicken layer production. In partnership ito with DSWD through their Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty or tinatawag natin EPAP. Yes. And of course, yung ating Sustainable Livelihood Program or yung tinatawag natin SLP. At ang mga participants natin dito ay mga SLP or Sustainable Livelihood Program beneficiaries ng Cagayan and Isabela. At ito ay gaganapin sa April 28 to 30 at May 26 to 28. Okay. So, ma'am, ang dami po nating training sa HBCDB at saka NUPAP. Sino-sino naman po yung mga maaring makilahok po at paano po sila makapag-register o makasali sa mga trainings po na inyong nabanggit, ma'am? Ayan, since partner natin ang DARFO2 through their HBCDP and of course their NUPAP program sa mga activities natin sa HBCDP and NUPAP dito sa ETI-RTC2. Yes. Ayan, so DARFO2 to endorse participants based on their target municipalities and of course their beneficiaries. And other targets were based from the requested trainings ng ating mga farmers. So both AEWs and farmers ang ating mga target participants sa lahat ng activities natin. Okay. So, ayun na ma'am, at ito naman po sa next question po natin. Paano naman po nakatutulong ang HBCDP trainings sa pagpapaltas po ng kita at produksyon ng ating pong mga magsasaka? Ayan, so salamat Miss Jonas. So through this or those training na naiba
through those trainings ay naibabahagi natin sa kanila ang mga makabagong teknolohiya na po pwede nilang i-adapt sa kanilang pagsasaka, kung saan nakakatulong ang mga ito sa pagpapataas ng kanilang production and of course yung kanilang income or yung kanilang kita. And we hope na talagang sinusulong din po itong gulayan sa bayan at gulayan sa barangay para kahit papaano kung gusto mo kumain ng gulay, nasa bakuran mo lamang yun, hindi ka na magta-travel pa ng malayo para lang makabili ng gulay. Okay. So ma'am, ngayong buwan po ay pinagdiriwang po natin ng HBCDP Week. So maaari po ba ninyong ibahagi kung ano po ang kahalagaan ng pagdiriwang na ito? Ayan, so itong ating HBCDP Week ay ipinagdiriwang natin tuwing Abril. So tama po yung sabi nyo kanina na every April of the year po ay pinagdiriwang po natin itong HBCDP Week. So ang kahalagahan ng pagdiriwang natin ng ating HBC Week ay dito hina-highlight yung role ng ating mga high-value agricultural products katulad ng mga nabanggit nga kanina ng mga crops under sa ating HBCDP, yung fruits, vegetables, spices, root crops, and of course yung ating ornamentals. So dito natin na ipropromote yung mga crops na nakakapag-generate ng higher income for our farmers. Of course, through this ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang maipromote din at maibahagi yung kahalagahan ng food security and nutrition, crop diversification, modern farming technologies, and of course yung ating kung paano natin ma-strengthen yung market opportunities. Yes ma'am, dahil kailan po muli tayo, week lang itong HBCDP Week, so parang isang linggo kumbaga yung ating celebration po ma'am. Actually, isa-celebrate natin ito hanggang sa matapos ang Abril. Okay, so dahil buong buwan ito kumbaga mama, ano naman po yung magiging highlights or mga aktibidad sa pagdiriwang po natin ng HBCDP Week celebration ngayong taon? Ayan, so on April 14, magkakaroon tayo ng briefing on vegetable production na gaganapin po ito sa San Agustin, Isabela. So magkakaroon din tayo ng mga online contested activities katulad ng Garden Mo, Ibida Mo. Ayan, yung mukbang challenge para naman po sa ating mga kids, so kids edition, and galing magsasaka, agri-pitching contest. So, abang-abang po tayo sa mga mechanics kung paano sumali sa mga ito. Ilo-launch din po ito sa April 14 through our ETI Region F. Okay. So, kagaya parang last year, mama, kasi may mukbang challenge din po tayo kids edition. Dito yung kumbaga yung mga kids po ninyo, pwede nyo po silang i-video na kumakain ng gulay. Okay, so mula sa pagpitas po ba nila to hanggang sa maluto tapos kakainin nila? Abangan na lang siguro nila sa sa ipopost natin na sa FB page. Ano na yun? Ipopost na. Ayan, abangan na lang nila ito sa ipopost nating mechanics sa ating FB page. Ayun. So, dito, very nakaka-excite para sa ating mga kabataan. Syempre, ngayon din ay summer po nila, wala silang pasok. It's time for them na ipakita yung kung gaano sila kagaling kumain ng gulay. At para matutukan din ng mga parents nila kasi wala pong pasok ngayon, di ba? Sana sumali sila. Ngayon ma'am, ay yung mga dating nakisali noon, nanalo, pwede pa rin silang sumali sa ngayon. So, open to all naman. Open to all, okay po. So, yun ma'am, no? So, maraming salamat. Pero bago ka pa namin pakawalan po ay ano po yung mensahe po natin sa ating mga magsasaka, kababaihan at kabataan na nais po pumasok o palawakin ang kanilang kalaman sa high value crops. Ayan, so ang pagpasok po sa larangan po ng high value crops ay isang napakagandang oportunidad. So hindi lang para sa mas mataas na kita, kundi para rin sa mas makabagong agrikultura at mas matatag na kinabukasan. Para po sa ating mga magsasaka, huwag matakot sumubok ng mga bagong pananim
at teknolohiya. So ang kaalaman ng high value crops tulad ng gulay, prutas at herbs ay maaaring magbigay ng ng mas malaking kita kumpara sa traditional na pananim natin. So mahalaga ang patuloy na pag-aaral, pakikipag-ugnayan sa ating mga eksperto at of course paggamit ng makabagong pamamaraan sa pagtatanim. Para sa mga kababaihan naman po, napakalaki ng inyo or ating papel sa agrikultura. Ang ating or inyong sipag, diskarte at malasakit ay mahalagang puhunan sa pagnenegosyo ng high value crops. Maraming oportunidad na value adding. Ayan, ito kasi yung parte ng ating mga kababaihan, processing and marketing kung saan kayo ay maaaring manguna. Okay, para naman po sa ating mga kabataan, kayo ang susi sa modernisasyon ng ating agrikultura. Gamitin ninyo ang teknolohiya mula sa social media marketing hanggang sa smart farming techniques upang gawing mas produktibo at kaakit-akit ang pagsasaka. So, wag ninyo itong tignan bilang huling option kasi minsan agriculture huling option para sa ating mga kabataan. Kundi bilang isang profession na may malaking potential. So, ang high value crops ay hindi lamang panghanap buhay. Ito ay daan tungo sa mas maunlad at mas sustainable na kinabukasan para po sa ating lahat. Okay, very well said, si Ma'am Noemi. Talagang dapat i-prioritize natin ang agriculture dahil syempre dito nagbumula ang ating kinakain para tayo ay maging malusog at makapagtrabaho ng maayos. So baka may gusto po kayong batiin, Ma'am Noemi. Ayan, so kunin ko na rin po itong pagkakataon na ito, Miss Jolina, na batiin at pasalamatan ang lahat ng mga partners natin in the implementation of our activities under po sa HBCBP and ANUPA. Okay, so thank you so much, Ma'am Noemi, and belated Happy Women's Month sa inyo, Ma'am Noemi. At maraming salamat sa muling pagsama sa amin dito sa ating programa. God bless you po. Thank you. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Yun sa ating mga magsasaka, napakinggan po natin yung iba't ibang programa pa at mga serbisyo, mga ginagawa po ng ating ahensya para po sa ganun ay i-reach out po pati sa mga malalayong lugar na magsasaka po dito sa Region 2. Tama po yan. At talagang tuloy-tuloy ang mga serbisyo na hinahatid po ng ating gobyerno na sa nawa ng ating yung mga napakinggan po ninyo ay maging inspirasyon po nito at maging drive para po pumunta po kayo sa mga pinakamalapit po ninyong mga municipal agriculture offices para ma-avail nyo po itong mga trainings na sinabi po namin. Kasi tawag dito, sayang naman po yung mga pagkakataon na ito na batuto po kayo ng mga bagong technology at innovations sa agrikultura. At palagi namin pong ipinapaalala na kung gusto po ninyong lumahok sa ating mga trainings ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa inyong municipal agriculture office. Yes. Bumisita po kayo sa kanila at mag-inquire po dahil minsan po palagi po kaming nagpapadala ng mga invitation, mga letters po sa kanila information regarding po sa ating upcoming trainings. Yes, at syempre yung ating mga nagko-comments palagi dyan sa ating live, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pag-antabay sa mga programa po namin dito sa Ugnayang ATI. Naway patuloy po ninyong suportahan po ang ating programa. Kaya naman po kung kayo po ay interesado sa ating mga programang inaalok po ng aming ahensya, maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga sumusunod na paraan. Tumawag po sa ating Farmers Center Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Inulit ko po, 0920-946-2474. I-like at i-follow at mag-message sa aming Facebook page, ang ATI Region 2. At hanapin at i-follow lamang din po kami sa aming Instagram account at sa X, ATIRTC2, o kaya naman ay mag-email po sa aming official email address so rtc2.dcc@ati.da.gov.ph or pumunta po kayo dito po sa aming opisina. Kami po ay matatagpuan
sa may barangay Malasin Philrice Compound, San Mateo, Isabela. Mayroon din po kaming TikTok at saka YouTube account. Hanapin Yes. lamang po ang ATI Cagayan Valley at ATI Region 2. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagantabay at pakikiisa sa ating programa ngayong araw. Sa ngalan po ng aming Senior Director Dr. Clarice Maria Galasca at buong pwersa po ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. At bilang pagkikiisa sa pagdiriwang ng Filipino Food Month at High Value Crops Week, binibigyang pugay po namin ang lahat ng mga magsasaka, kababaihan at mga katuwang sa agrikultura na siyang nasa likod ng masasarap at masusustansyang pagkaing Pilipino. Kayo ang patuloy na nagbibigay buhay sa ating mga kahapagkainan at nag-aambag sa pagpapalago ng ating lokal na pagkain at kabuhayan. Mabuhay po kayong lahat. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batad. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasakang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palagi na lang mababang ani at kita ko. Sa tinagal-tagal ko na sa pagsasaka, hindi pa rin tumataas ang ani ko. Mabuti ba itong si Berto? Panalong panalo. Ano bang sekreto mo? Nako ka Efren, matagal ko na kasing sinasabi sa'yo na mag-attend ka ng mga trainings. Aba hindi ko kasi maiwan ang aking bukirin. Yan ang sinasabi ko sa'yo ka Efren. Ano lang ba naman yung ilang araw na ilalaan mo para matuto? Saan ba yung training na yan? Sa ATI ka Efren. Sa ATI? Oo ka Efren. Sa Agricultural Training Institute, isang ahensya ng DA o Department of Agriculture upang maipaabot ang tulong para sa ating mga magsasaka. Maaari kang mag-training sa kanilang mga learning sites na naging farm schools ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund. Masaganang ani, mataas na kita, yan ang aking napatunayan sa aking pagpapalay. Sa tulong ng Rice Extension Services Program ng RCEF, mas lalong nadagdagan ang aking kaalaman sa pagsasaka. Dahil rehistrado ako sa Registry System ng Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, ay mas napadali ang pag-avail ko ng mga trainings. Malaking tulong pala talaga ang training sa tamang pamamaraan ng pagsasaka. Saan nga ba sila pwedeng kontakin? Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, makipag-ugnayan sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2, Malasin, San Mateo, Isabela o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-9462-474. Tara na, ating ipagdiwang ang pagkaing Pilipino. Ipamana natin ito sa susunod na henerasyon. Panatilihin natin ang ating mga tradisyon habang tayo ay naglalakbay patungo sa isang bukas na may mas masaganang bagong Pilipinas.
let us reaffirm our commitment not only as prime movers ensuring food security, but also stewards of Filipino gastronomy. Let us treat this month as a time to rediscover our unique flavors and reflect on the rich culinary roots that truly define what is Filipino. Let's share the stories behind every dish and pass them on to future generations. Sa bawat paglalakbay natin sa mga rehiyon ng Pilipinas, natutuklasan po natin ang tiyaga at husay ng Pinoy sa pagluluto. Naniniwala po ako sa kasabihan na ang pagkain ay ang pinakamabilis na paraan upang pahalagahan ang ating kultura. Sa buwan na ito, huwag din po natin kalimutan na sa bawat na masarap na putahe ay may mga kamay na nagtsatsaga upang tayo ay may maihain sa ating mga mesa. Sila ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda, ang ating manggagawa sa industriya ng pagkain. What a joy it is to be here today as we open one of the exciting highlights of this year's Filipino Food Month celebration. Ito ang Sarap Philippine Food Festival. More than the feast of flavors, this event is a celebration of our roots, our culinary heritage, tells the story of who we are as a people. With every recipe passed down, every dish prepared with care, and every bite we share, our history, culture, and identity come alive.